Kaya guys, deserve nyo guys na ano, na yun, kasi maaga kayo nagtiwala, nasa pioneering student ko kayo, ng A+. Yan, kaya yun, yung 2K at saka 3K na in-enroll nyo, lifetime na yun. Kumaga, lagi yan sa GC. Pero sa mga ano, na mga pabebe na pini-PM ko dati na 2K lang tapos sinisin pa ako, ang dami pang tanong, tapos duda ng duda. Kaya yun, hindi ko na itatanggalin yun. Hindi ko na i-accept yun sa yun, yung mga naka-PM ko dati. Siguro i-accept ko sila pero iba yung price. 10K or 20K. Bahala na sila dun kung i-accept nila yung ganun. Kasi kumbaga ang mindset ko kasi hindi ko naman sila kailangan. Kumbaga hindi ko sila habol. Yung priority ko is yung maagang nagtiwala. Okay, yun lang yun. Kaya guys, kayo guys, wala na kayong babayaran guys na iba. Yung mga nandito kasi VIP lang naman to di ba? At nasa VIP na kasi to. Hindi ko to pinasa sa public yung link. Yan, kasi may public tayo yung Kape Trading. Kaya ngayon pa lang guys, congrats. Okay, pakita ko sa inyo guys gaano kalupit yung A+ setups. Yan, katulad nito. Ito yung GBP AUD. Kasi guys, promise talaga guys, sobrang ganun pala no. Pag sobrang dumami ka na, parang hindi mo na talaga hindi mo kaya mag-isa. Kasi syempre, 170 plus na tayo soon. Ilan na ba tayo? Wait lang. Imagine nyo magtanong yung 50, sunod-sunod. Ako kasi guys, yung mentality ko, ayaw ko nang may nakikitang unread sa Telegram ko at saka sa Messenger. Ayaw ko may nakita na hindi ko nabasa, may nag-message tapos hindi ko. Parang ganun yung mindset ko eh. Doon pa lang sa network marketing dati, parang nasanay na ako. Kaya sobrang nasa-stress talaga ako. Meron na tayong 165. Yan, 165 na tayo. Yun kasi yung mentality ko guys, yung tipong pag may nag-message, gusto ko mabasa kagad, gusto ko masagot kagad yung problema niya. Kaya minsan pag may makulit na, minsan nililet go ko na. Yung tipong paulit-ulit yung tanong, kumbaga every second magtatanong. Yun, kasi sobrang dami nyo guys, promise, isang araw nag-PPM siguro sa akin mga 70 or 80, mga ganun. Kaya siguro, isa-stop ko yung mentorship na 3K. Dapat dati pa eh, kaso yung iba kasi nagmamakaaway kasi wala daw silang ganito, okay na daw. Kaya ako naman, pinayagan. Siguro ay gagawin ko siyang 10K o ganon, pero ang makakasali, iilan lang. Kasi hindi ko na talaga kaya, o hindi na siguro ako mag-mentorship, doon na lang ako sa copy trading. Depende guys, hindi ko alam. Pero syempre yung mabait, doon pa rin tayo sa 3K. Pag maayos yung attitude. Depende guys. Ang goal lang naman para mamahalin ko siya, para at least konti na lang yung sumali. Kumbaga quality people na lang. Kumbaga nasala na. Okay, ito guys, so GBP AUD, o di ba, 1 day. Yan, A+ setups, saan yung A+ setups dyan? Yan, kinonsider ko siya na A+ setups. Una, o guys, ito na lang, wait lang. Dito tayo sa 4 hour. Guys, naka-pro account na pala ako guys kaya yan, confident na ako mag-backtest ulit. 1 month din yata, naka-free lang. Hindi ako sanay. O dito pa lang guys, O di ba, ano na kagad yung makikita mo diyan? Ang makikita mo kagad diyan, yung 1, 2, 3 natin, tsaka ito, letter M. Actually nga may M siya pero sa akin parang ayoko ng ganitong M. Pero syempre dahil may 1, 2, 3, consider na 'yon. Okay, pero ito nangyari. Ito kasi yung nangyari. Dito natin sisimulan. Yan. Okay, from 1 day, maghahanap tayo ng A+ setups. Yan, ang lumabas diyan, ito klarong-klaro naman, 'di ba? At least 2 candles yung retrace. 2 candles para masabi mo na swing siya. Legit swing na walang halo, na walang halo ng ibang candle. Ito uh, at least 2 candles. Okay. Ngayon, sa 4 hour time frame, meron tayong nakitang 1, 2, 3. Kasi meron ditong break of structure. Okay. Coach, bakit walang break of structure sa indicator mo? Kasi guys, 60%, 70% okay siya, 30% delay siya or hindi siya okay. Kaya may manual tayo. Okay. Nilalagay, actually guys, kahit wala na talaga to promise. Pero nasanay lang kasi yung mata ko talaga.
Parang hindi na ako sanay na nagcha-chart na walang ganito. Ewan ko, nakasanayan na. Ngayon, ang gagawin natin, wait tayo dito ng change of character sa 1 hour time frame. Tingnan nyo guys ha, kung ikaw, hindi ka, mainipin ka, agad-agad entry ka kagad, stop loss ka dun. Okay? Kung yung 60% lang yung pinili mo na win rate. Okay? Kung sa key zone, sa ano, sa key level, kung nag-entry ka kagad without confirmation, yan, 60% lang yung makukuha mo doon. Pero sa atin, syempre, doon tayo sa 90%. Ngayon guys, sasabihin ko guys na wait, wait lang. Sasabihin ko sa guys na sobrang kumpiyansa ko sa sarili ko. Masasabi ko siyang 95% win rate. 95 na guys, 95. Hindi ko siya masabing 100% kasi may mga distraction time minsan. Pero guys, kung nakafocus ka lang talaga sa ano, kaya ngayon guys, possible mag-trade ako o hindi, depende lang mamaya. Kasi kanina nag-TA ako, wala masyado. Okay, yan. Wait tayo for 1 hour. Kasi guys, sa 1 day, nasa support area. Ibig sabihin, good for buy. Sa 4 hour time frame, meron tayong setup. Meron tayong setup na buy entry. Okay? Ang pinaka ano talaga, yung nagpabago talaga ng trades natin sa mundo ng forex. Personally sa trades ko is yung na-discover ko talaga yung A plus setups pattern. Ako lang yung hindi ko yun kinuha sa internet. Siguro may pagkapareho pero dito kasi iba kasi yung A plus setups kasi sa 4 hour time frame. Kasi pwede mo yung malaman pero hindi mo alam na ewan ko ba basta bigla na lang siyang pumasok sa isip ko tapos parang ano sa araw-araw ko na pag-charting sa loob ng 4 years parang napapansin mo na every time na may ganito parang bakit gumaganito? Bakit tumatama? Ano kaya meron doon? Yun. Tapos inalam ko yung pagiging invalid niya. Yan, kasi dati 'di ba may mga stop loss hit tayo yun. Doon ko naman na-discover yung displacement. Basta guys, experience lang talaga at saka dedication, syempre, at saka hard works. Syempre, tsaka syempre, yan, kay God. Parang magic nga kaya doon ako na-amaze. Okay, ngayon, maghahanap tayo dito ng, 'di ba nakita niyo na yan, 'di ba? 1, 2, 3 setups. Yan, maghahanap tayo dito ng buying entry sa blue box. Okay, wait natin. Ito guys, oh. O, tingnan nyo. O, kung nag-entry ka kagad, for 1 day, okay. Perfect time to buy kasi nasa support. Yung 4 hour time frame, merong setup na palipad. Kaya 1 day check, lilipad. 4 hour check, lilipad. Yung 1 hour, guys, kita natin yung 1 hour, oh. Pabagsak. Always pull back yan. Kaya kung magti-trade ka kagad ng buy dyan, ibig sabihin, maliit yung chance na manalo ka. 60%. Tapos 40% matatalo ka. Coach, na-hit yung stop loss ko di nasa 40% ka. Nag-entry ka kasi kagad. Yun, ganun lang yun. Ngayon, hindi ka mag-entry dyan. Ang gagawin mo lang is maghahanap ng displacement. Okay, ngayon guys, ito yung nangyari. Meron tayong 1, 2, 3, nilagpasan, tapos meron tayong nabuong, yun, ito yung pinaka-paborito ko sa lahat. M at saka 1, 2, 3. Pinagsama sa iisang setup. Kaya tingnan nyo guys kung gaano to kalupit Guys, actually wala pa akong talo sa ganitong klaseng setups. Except except lang siguro, pero wala pa. Natalo kasi ako noon sa 1, 2, 3 lang, wala siyang M, 1, 2, 3 lang tapos hindi ko pa kabisado yung displacement, hindi ko pa siya naintindihan. Yun. Ngayon, meron tayong dalawang klase. Okay, ngayon, pwede tayo dito, kukunin natin to at kukunin natin to. Okay, sa 1, 2, 3 to, ito naman sa letter M na support. Pero, dahil medyo pangit tingnan, ito kasi hindi na malinis yung chart, hindi na siya malinis, di ba? Tatanggalin ko na lang yan. Basta, ang importante, dito sa area na to, maghahanap tayo ng displacement na valid. Coach, eto, valid na ba yan, coach? Hindi. Kasi, at least 2 candles yung retrace. Ito kasi ang nangyari, bumagsak. Ito guys, displacement, okay na, okay na.
ito okay na rin. Isa na lang sana. Isa na lang na black candle. Kaso nangyari, biglang nag-white. Okay, kaya hindi siya pwedeng ganituhin. Hindi siya pwedeng for second leg. Ang magiging itsura niyan ganito. Isahang ganito. Tapos tanong, valid ba yan? Hindi. Kaya deadma. X yan, X. Tingnan nyo guys ha, kung hindi ko to na-discover ha. Tingnan nyo kung mahit na naman sana yung stop loss ko. Tapos sasabihin natin, oh coach, ano na yan breakout na yan Isang candle lang tingnan natin kung nag-buy tayo dito. Tingnan nyo ko yung magiging result. Oops, lumipad nga. Oo nga no, lumipad siya. Pero guys, hindi. Siguro ngayon, lilipad siya, pero dalawang beses na kasi ako dyan nahitan ng stop loss, dumediretso dito. Kaya wag guys, wag magti-trade. Kahit makita nyo to, okay? Ito coach, ito. Ito coach one, two, dalawa. Tapos ganito, hindi pa rin pwede. Okay, kasi may halo ulit. Ngayon kasi dito, ah, tumama siya, nag-take profit tayo, pero personally, hindi ko yan iti-trades. Kasi may dalawang nahitan ako ng stop loss na ganito yung senaryo na fake tayo. Kaya hindi tayo magti-trade dyan. Antayin mo lang. Eto guys, yan. Eto, pwede. Ayan Pero hindi ka muna magti-trade dyan. Wala pang breakout. Okay. Yung kapangyarihan dito ng BIC, ililipat natin dito. Kasi may namumuong displacement na valid. Ito 1, 2. Bullish. Tapos at least 2 na retrace, okay. Ano na to? BIC na to sa akin. BIC. Okay, pag lumagpas dyan, okay. Ito guys pag lumagpas dito, okay, pwede na mag-entry. Walang displacement. Ito lang talaga, valid to. Okay pa yan. Dito ngayon guys, binago ko na dito na side sa breakout. Pero ang nangyari kasi, nagkaroon kasi ng another at least 2 candles dito. Kaya imbis na nandito yung momentum, malayo sa breakout, malayo Pero dahil dito, sa tulong nito, magkaroon siya ng swing, ililipat natin yung momentum dito. Mas malapit siya sa breakout point. Kaya naging confident ako na magiging valid yung area na to. Okay? Sa mga nalilito guys, panoorin nyo lang kasi guys yung module ng 20 times, 50 times. Ganun lang yung kasimple guys. Kung tinatamad kayo, edi tatama rin din yung result. Pangit kasi guys yung hindi naman sa pagano guys Kasi minsan kasi nakakatampo lang kasi yung sinasabi ko, kaka-enroll lang, sabi ko, ito yung assignment, gusto ko agad mag-trades, gusto ko agad mag-live. Tapos biglang magtatanong dito ng ganito, edi ba sa module natin kompleto na yun lahat. Ano kasi yun guys, nadidistract kasi ako ng ganun. Kaya yung magiging topic natin, imbis na nandito na, hindi na ako pinapollow. Gusto ko agad ng live. Okay, kaya doon pa lang guys, attitude na kagad. Yung attitude, may kinalaman kasi yan guys sa trading. Yan. Kasi guys, pag may sablay tayo sa attitude, magiging sablay din yung psychology natin. In short, parang ganito guys Yung simpleng pag-follow ng sabi ko na, ito, panoorin mo muna to. Kasi guys, legit, pag ginawa mo kasi yung sinasabi ko, matututo ka talaga, promise. Kaya minsan may mga tao na matatagal kasi gusto nila kagad mag-jump kaagad sa step 5. Hindi nila sinusunod yung step 1, step 2 na pinapagawa ko, which is yung basic. At saka nasa module naman. Yun, tapos meron pa tayong, actually nga guys, 50 na yun guys sa YouTube ko. Ulit-ulit na naman kasi doon, nandun na lahat. Okay, tapos yun, pwede ka na mag-live. Okay, pwede ka na mag-open ng live account. Tapos pwede ka na kagad sumali dito. Para at least tuloy-tuloy tayo. Para pag may sasabihin ako, nagigets mo na siya. Yun, doon na yun. Pero kung bagong sali ka pa lang tapos gusto mong mag-zoom kagad, maganon, medyo delikado yun guys. Kasi may hirapan ka nun. Okay. Ngayon guys, nandito yung swing. 'Di ba? Nandito yung last na swing. Pero dahil dito sa dalawang swing na to, kaya ililipat natin yung momentum dito, ang lapit dito sa breakout point. Kaya pag nag-breakout yan, possible lilipad talaga yan.
Okay, kasi may valid. Okay, ito lang guys, oh. Yan. Saan tayo nag-breakout? Ito. Itong candle na to. Yan. Kaya pwede ka mag-entry dito, may imbalance or dito. Kaya ano lang yan, be responsible lang kasi pag hindi pumunta dito yung price, baka manghinayang ka. Kaya sa akin, ang pinaka the best advice, basta guys, pag may nakita kayo ng mitigation block, yan, ang mindset nyo kagad, anytime, basta nasa green box, pwede nang lumipad. Pwede ka nang iwanan nun. Kunwari, pumunta dito yung price, pwede na yung lumipad dyan. Pwede dito. Yan, pwedeng ganyan. Kasi pag ito kasing ginol natin, dito ka mag-enter sa pinakaano, paano pag dito pa lang lumipad? Ay, di na pag-iwanan ka. Okay, kasi yung setup kasi natin guys, minsan, lumalabas lang to ng 3 times a week. Minsan nga, isang beses lang. Kaya dapat kabisado mo to. Kaya sa akin, kahit isa lang yung trades ko, okay lang. 1 week. Kahit wala akong trades, guys, sa mga magkakapi-trade pala sa akin ha, kung magtatanong kayo, bakit wala pang position sigot? Kasi ganun, ganun lang. Hindi araw-araw kailangan mag-trades. Okay. Pero ang kagandahan kasi niyan, sa copy trading pala, pwede nyo palang, nag-copy trade kayo sa akin, tapos naiinip kayo, pwede nyo i-trades yun. Pero, I advise, kung baguhan ka, wag na lang. Hayaan mo na lang sa expert. Yan, hayaan mo na lang sa akin. Okay, kasi mamaya masunog pa yung ano mo, sayang naman. Okay, kunwari dito, magti-trades ka yan. Ito yung stop loss. Ito, pwede na to. TP ka, yan. Tingnan natin guys ha. Boom, 1:2. Yan. Saan tayo maghahanap? Ito kasi guys, oh. Ito kasi legit kasi to na, actually nga ito hindi legit kasi may halo, oh. Pero ito yung legit. Ito yung swing, 1, 2, 3. Ito yung legit na resistance. Yan. Tapos, maghahanap pa tayo ng legit. Ito, hindi. 4 hour time frame. Ito. Pwede dito guys sa area na to. Pwede rin dito. Pero sa first order block, pwede na kagad kasi pwede, anytime, pwede siya mag-bounce. Yan, di ba? Nakuha natin kagad. Ito pa yung isa guys, oh. Sorry. Ito, GBP CAD. Yan, dito. Ang setup naman dito, ito. Ang setup naman kasi dyan is letter M. Ayan, oh. Pero ang tinrade ko yata, EuroCAD lang. Pero okay lang yun. At least panalo naman tayo 2 beses. Yan, letter M guys, ah. Tapos dito, entry. Mag-focus tayo sa entry. Sa valid. Wala. Noise yan guys. Deadman nyo yan. Ito pwede to, pwede. Oops, noise ulit. Wait lang. Noise ulit, noise. Noise. Saan ba yung entry point dito is... walang entry point. Guys, kahit lumipad siya, o di ba nakita niyo lumipad, pero wala akong makitang confirmation guys. Kaya yun. Ito sana at least nagdalawa. Yan. Ito na guys yung magiging sakit. Ito na, dito na papasok yung topic natin na psychology. Yan. Ngayon, dito, ano yung magiging attitude mo? Yun kasi yung pinakamahirap dun sa lahat. Yung tipong nangihinayang ka. Kunwari dito, napansin nyo yung reaction ko, di ba? Parang, ito na lang. Paano ko ba ipapaliwanag yung psychology? Kasi yung strategy, kasi kunwari, ang iba kasi akala nila pag nakabisado nila yung strategy, okay na lahat. Hindi guys. Malalim kasi guys yung psychology, lalo na pag yung tipong magagalitin ka, mainitin yung ulo mo, hindi ka makapag-antay, atat ka. Kaya nga guys yung sinasabi ko na sa step 1 pa lang, simple na pagbigay ko ng instruction, hindi mo masundan, okay yun kasi bago ka pa lang naman. Pero kung iko-correct kita tapos bigla kang magtatampo sa akin, delikado ka. Kasi iko-correct, hindi ikaw ha, kayong lahat. Yan, kayong lahat, wala naman akong tinutukoy din eh. Basta lahat kayo. Sa simple kasi na instruction tapos hindi mo masundan, doon pa lang kasi magsasablay na sa attitude. Katulad nito ay papaliwanag to. Dito, o di ba may A+ setups tayo. Tapos dito,
Wala siyang valid na displacement. Okay, wala. Pero yung mindset mo, sayang lumipad pala. Sana nag-entry lang ako kahit papaano. Yun. Kung gagawin mo yun, may sablay ka na kagad sa attitude. Kasi hindi mo pina-follow yung trading plan. Eh paano pag next time nag-entry ka dyan? Eh 2 beses ako na stop loss dyan. Eh ikaw nag-entry ka kasi sabi mo, nananalo naman. Eh paano pag ginanito ka? Yun. Magpo-FOMO ka na nun. Tapos pangalawa, ulitin mo pa ulit. Biglang na-hit ulit yung stop loss mo. Yun yung ibig ko sabihin. Doon kayo mahihirapan kayo sa attitude na about psychology, doon talaga kayo tatagal. Yun, yung tipong magi-entry ka sa hindi mo naman trading plan. Ito guys, never ako magi-entry nito kahit tama pa ako. Kasi hindi nga yan sa trading plan ko. Yun yung pinakamahirap na part na tatagal kayo ng 2 to 3 years. Pero kung mabilis kayo, kunwari maayos yung attitude mo, mabilis kang yes, yes, susundin kita coach kasi na ganito ganyan. Basta yung gano'n, yung tipong uto-uto ka, yun. Mabilis kang mag improve. Yan. Kaya kung magpapauto lang kayo guys, piliin nyo na yung tinuturo sa inyo yung tama. Kasi minsan kasi, actually nagpapauto tayo, pero minsan sa mga scam. Yan, sa mga scam na mentor na sabihin nila indicator na to 100%. Tapos taasan mo lang yung risk mo para masunog ka. Okay lang yan kasi part talaga yun ng training. Mind setting kasi yung tawag doon. Kaya pass tayo doon. Sa atin, we promote risk management and trading psychology. Discipline. Yan. Tsaka kung ano talaga yung tunay na takbo ng market, yun talaga yung ituturo natin. Okay, dito nga. Actually nga dito guys, may buy pa ako guys eh. Yung personal trades ko, ito guys, pakita ko sa inyo. Nag-withdraw na kasi ako diyan guys kasi sabi kung 300 yung magkakapi sa'yo 300 USD yung minimum dapat 300 ka rin. Kasi hindi pwedeng 1,200 ka tapos sila baka lalaki yung risk nila. Pero okay lang din yun kung pumanalo lang naman, 'di ba? Pero ayoko nung ganoon kasi gusto ko patas para at least maayos yung psychology ko. Yan ginawa ko, nag-withdraw ako. Nag-withdraw ako ng 500. Ay hindi, 600 parang ganoon. 500 tapos ang ending ito na. 700 yata yung ma-withdraw ko. Oo nga no. 600, 650. Tapos, eto na may profit ako last time kaso hindi pa kayo nakapag-copy trade dito eh. Kaya wala kayong profits dito. Ako lang, solo. Yun. O, diba? Ganun yun. Yan, tama kay sir. Yan, kay sir naman, Sir Eddie, yan, at least honest siya. Kumbaga, ang pinaka-importante kasi dito guys, huwag mong lolokohin yung sarili mo. Dapat kung ano talaga yung emotions mo, dapat mong masabi ka agad. Yan, katulad nito na sir, o natalo siya, o coach naging greedy. Ay, ano ngayon kung natalo? Kasi part yun ng game. Alam niyo ba guys, yung sa kaibigan ko, alam niyo ba kung bakit napag-iwanan ko siya? Napag-iwanan ko siya sa ganito kasi never niyang sinasabi na natatalo siya sa trade. Gusto niya, titingalain ko siya lagi. Kasi nauna kasi sa akin yun guys ng 1 year. Nauna sa akin yun ng 1 year Tapos, gusto niya lagi siyang panalo. Kapag nagkikwento siya kasi coach din yun eh. Nandito ba si ano, baka kasi kilala niya yun eh. Actually kilala niya. Best friend ko kasi yung sinasabi ko, pero hindi ko pangalanan. Gusto ko lang sana siyang i-correct. May attitude kasi sa guys, promise. Kasi nauna sa akin ng 1 year. Tapos, ang pinapakita niya sa akin, puro wins. Every time na may hit yung stop loss niya, never niyang biniblame. May biniblame siya na ibang tao, mentor niya, o sino ganito. Tapos, at never niyang ako natalo siya sa ganun. Eh ako, sabi ko, natalo ako dyan. Sabi ko, na-hit yung stop loss ko dyan. Yung tipong naging honest ako sa sarili ko. Guys, ang laki ng impact, promise. Laki na ng impact sa psychology ko. Sobra, sobra. Kaya yun, doon sa tumagal, doon talaga sa tumagal na pag-iwanan ko sa psychology. Kasi hindi siya naging honest sa sarili niya. Eto si sir, okay sa akin to kasi, yan, ang dami nakakita, tapos ganito, ganyan. Yan, aminado siya sa ganun. Pero at the end of the day, at least, mabilis niyang na-solve yung problem niya. Okay, dahil dyan, i-heart natin yan. Okay, yan, isa sa mga malupit nating leader yan, si Sir Eddie. Yun. Sana tayo, dito. Basta guys, ito guys sa akin, ang risk ko pala dito,
Kasi 500 na guys eh, tapos kaka-start lang natin. Ang gagawin ko na lang, actually 500 na tong account na to. Wait lang. Ilan na tayo? 22. Basta 22 na kayo dyan. 500 na yung capital dito. Kaya ang gagawin ko, ang i-compute ko na lang sa dito, every time na magte-trade ako, ilalagay ko muna is $400 lang para hindi lumaki yung risk. Pero kasi pag nanalo, lalaki din kasi yung panalo nyo. Guys, nandito ba yung 22 na nag-copy trade sa akin? Kasi example, kunwari magte-trade ako ng NCD CAD, magsisell ako. Ang ilalagay kong account size, ang legit kasi na meron ako dito ngayon is 500 plus. Pero dahil baka lumaki yung risk nyo, ang lalagay ko lang is 400 dito. Okay, tapos 5% nun. Yan lang iti-trade ko. Parang ano siya, sa 400, ang magiging risk natin dyan is $20 lang. Guys, 400 tapos $20, tawag dito, kakabahan kayo nun? Hindi. Okay, wag kayong magkabahan. Kaya ang pinaka-the best advice, wag nyo na lang galawin. Okay, hayaan nyo na lang ako doon mag-trades. Kumbaga, isipin nyo na lang na every time nag-trade si coach, yan, sa personal trades niya is parang trades ko na rin. Lalo na pag, kung nakakonect ka sa akin na, mamaya kasi, ang magiging problem ko lang kasi dyan, yung may mag-PM sa akin na, coach, sana wins na sana yun eh. Kasi, sa akin kasi guys, wala naman akong pakialam doon kung wins or ano, basta sa akin, masunod ko talaga yung trading plan ko. Kunwari, dito ako mag-TP. Yan, 1:2. Ito, ang ending, 1:2, dito ako mag-TP. O yun, ang ending, nandito yung price. Biglang lumipad. May, yung profits mo, parang $20 na. Eh, pag nanalo ka, $40. $20 na, kulay blue na. Ikaw naman, tuwang-tuwa ka. Eh, biglang nag-pullback dito. Tapos sabay PM sa akin na, coach, sana nag-TP ka na. Doon pa lang, sablay na. Out ko kagad yun. Kasi syempre, pinapakilaman mo yung personal trades ko. Okay? Iba kasi guys yung ginagawa ng matatagal na versus sa baguhan pa lang. Kaya kung baguhan ka, nag-copy trade ka sa akin, hayaan mo na lang doon. Okay? Kumbaga, wag lang makulit. Ayan. Kasi ito kasi guys, price psychology test kasi yan eh. Kung na-hit man yung stop loss, okay lang. Eh di natalo tayo, tapos. Yan lang. Ang pag-uusapan kasi natin dito guys, monthly. Kung gains ka ba o hindi. Pero ang kagandahan kasi niyan, 3 months, sunod-sunod, wins na tayo. Simula nung na-discover ko yung displacement, doon ko siya na-improve talaga guys nung November. Okay. Alam ko dito makikita yun. Saan ko ba nakita yun? Basta guys, nandun. Ito naman guys, yung isang example na wait, actually dito guys, oh, sa GBP, ano, December yata to eh. Kasi tingnan nyo ito guys, resistance. Ito, 1, 2, 3, 4. Yan, sunod-sunod yan. Kaya ito, tinuturing ko tong resistance. Itong area na yan. Tapos, pag resistance, ang hanapin natin is A plus setups. A plus setups. Tapos, ang nakita natin dyan is, ito guys, 1, 2, 3. Yan. Coach, bakit valid yan? Kasi dito, nilagpasan niya to. Ito, yun. May break of structure dyan. Break of structure. Kaya valid siya. Kaya pagdating dito, i-ano natin, i-ano natin. Replay. Yan. Ito yung 1, 2, 3 setups. Yan. Antayin natin mag-pullback dito bago tayo mag-entry. Dahil nag-pullback na yan, punta tayo sa 1 hour time frame. Tingnan natin guys kung saan yung entry point, yung pag-entry. Wait lang. Wait. Wala din pala. Pangit. Effective siya. 1, 2, 3. Effective siya guys pero hindi guys, hindi to. Hindi rin pala ako mag-entry dito. 1, 2, 3. Pero grabe yung setups, no? Pero guys, ito guys, hindi ako mag-entry dito guys. Kasi walang valid displacement pala. Sorry, ito, yan. Pero bumagsak, di ba? 1, 2, 3. Pero guys, huwag kayong mag-enter sa ganyan ha.
Next tayo kagad. Pero may 1, 2, 3 setups kasi dyan na sell. Yun, okay lang yun. Saan pa ba? Kasi may nakita akong example dito na maganda eh. Ano yun sa gold? Ah, ito. Wait lang. Oo nga. Ito guys, oh, ito. Oh. Pakita ko sa inyo yung gold ah. Okay. Ito resistance to. Resistance. Itong area na to guys, resistance. Guys, para sa mga bago lang ah. Yung gold, Euro USD, AUD USD, GBP USD, NCD USD, same sila guys ng galaw, 80%. Okay? Pero yung pinaka-same talaga ng galaw, 90% is Euro USD at saka GBP USD. Kaya kung magsisell ka dito, yan, lahat yan, parang same lang sila yan ng galaw. Pero yung gold guys, may attitude siya na 20% nag-iiba yung galaw niya. Minsan lang, 20%. Okay? 80% same sila, 20% hindi. May sariling mundo. Kaya yun, para at least aware lang kayo. Kaya kung nahihirapan ka dito, punta ka lang sa kabila. Yan, kunwari, NCD USD. Kung medyo nag-aalangan ka, punta ka dito. Nag-aalangan ka, punta ka dito, punta ka dito. I-TA mo lahat. Ito na, so one day, tapos meron tayong, ito, may nakita tayong setup na to 1, 2, 3. Okay lang guys, kahit lagpasan niya kasi baka may imbalance dito. Pero kahit walang imbalance, okay lang din. Kahit lumagpas yan ng konti. Ayun o, 1, 2, 3 setups. 1, 2, 3. Okay. Sell setup kasi nasa resistance tayo. Tapos naman, ito naman. Ito yung swing. 1, 2, 3. Guys, 2 candles oh. 4. Tapos 2 candles din yung pullback. Okay. Kaya pag nag-breakout yan, pwede mag-entry. Ayan oh. Boom, nag-breakout. Hindi lang pinalikan yung mitigation block, okay lang. Pero gusto ko lang ipakita na ito, valid breakout to guys ha. Yan, bumagsak oh. Bumagsak pa yan, bumagsak, and boom. Okay. Kaso, hindi, eto guys, oh, dito siya nagkaroon ng retracement sa imbalance. Kaya kung nakasabay ka dyan, okay. Pero kung hindi ka nakasabay, dito ka nag-entry, okay lang din ulit. Psychology test na naman, kung dito ka nag-entry, tapos biglang napag-iwanan ka, okay lang yun. Kasi ang dami namang opportunity dyan eh. Okay, kaya yun lang guys, tanggalin nyo lang yung salitang panghihinayang. Kasi yun kasi dun eh. Hanggat meron ka pang blaming mode na konti sa sarili mo, isipin mo na lang na tumatagal ka. Ganun lang yun, ganun lang yun. Ito malupit to. A plus setups yan guys ha. Ito yung Euro JPY na last time na nakapag-entry tayo. Eh, patapos na pala, sayang. Nabitin ako dun ha. Guys, sige guys, ano na lang, gawa ko lang ulit ng another Zoom para mag-practice tayo dito ng live. Okay, magsasend ako sa link guys sa GC natin. Okay guys, God bless.